Nagpatuloy ang mga exciting eksena sa pagsimula ng joint attack ng Japan and Korea Hunter Guilds. Ipinakita na may additional strategy pala ang Japan, led by Raiji Sugimoto, Vice Guild Master ni Goto Ryuji. Nag-release sila ng jamming signal sa buong island, para ma-disrupt ang communication ng Ant Queen sa kanyang Ant Soldiers. Very clever tactic para hindi makatawag ng backup ang Queen habang inaatake siya ng Korea S-rank hunters. Ipinakita sa susunod na eksena na nag-enjoy ang mga Japan S-rank hunters na ubusin ang mga Ant Soldiers. Walang challenge para sa kanila, lalo na kay Kenjo na talagang siya pa ang naghahabol sa winged ants. Si Kay naman, ginawa silang ice popsicle. Lumipat ang eksena sa mga Korea hunters na nakapasok na sa loob ng ant hideout. Nakafocus pa rin ang mga scenes kay Master Choi na patuloy na nagpapakita ng kanyang firepower expertise. Ipinakita na nag-release si Master Choi ng mga fireballs sa bawat butas ng walls to search for the entrance leading to the Ant Queen. Napakadaming butas sa walls, just like how an ordinary ant colony looked like. Multiple passages na parang maze. Isang brilliant idea na kung saan, if hindi bumalik yung fireball sa location nila, meaning isang unique hole in the wall iyon that might lead to the location of the Ant Queen. Tama si Master Choi. Merong isang butas na hindi bumalik ang fireball. Lumipat ang eksena sa ating bida na kung saan tinapos niya ang daily exercise quest. Napansin niya na wala masyadong tao sa park, na para bang may boxing match si Manny Pacquiao. Kasi nga, lahat ay nakatutok sa Jeju Island. Bumalik ang eksena kina Master Choi na kung saan pinasok nila ang tunnel na kanilang na-identify. Habang lumalalim ang kanilang nararating, mas lumalakas daw ng konti ang mga ant guards, sabi ni Hunter Limtego. Patuloy din ang camera broadcast. Isang nakakagulat na portion ng tunnel ang kanilang narating. Ito ang location ng tunnel kung saan andan ang napakadaming eggs ng Ant Queen. Isang magandang sign na tama ang tunnel at malapit na siguro sa kanilang target. Mabilisang nag-decide si Master Choi na sunugin ang mga eggs. Suddenly, napansin nila lahat ang isang napakalaking eggshell na nag-hatch. Sobrang obvious ang size difference nito compared to the other eggs, na ikinabahala nilang lahat. Lumipat ang eksena sa group ng Japan S-rank hunters. Talagang nag-enjoy si Kenjo sa pagpuksa sa mga winged ants. Nagkukulitan pa sila ni Shimizu, about kung ano ang kapalit, para lang heal ang mga wounds niya. Stop fooling around daw, sabi ni Kenjo, kasi nga, approaching na ang another batch ng winged ants. Isang terrifying scene ang nangyari. Kung saan, deads na agad si Shimizu. Isang pangyayari na hindi matanggap ni Tanaka Kenjo and Yushima Tatsumi. Wala silang time na ma-shocked at mag-panic, kasi may deadly enemy na malapit lang sa kanila. Nagawa pa ma-pinpoint ni Tanaka Kenjo ang kalaban, pero useless din. Sa isang iglap, tinapos din agad siya. Same direct attack sa ulo. Na parang headhunter. Sinubukan din ni Yushima Tatsumi na gumanti. Pero same outcome. Aside sa blade niya na naputol sa dalawa, tinarget din ang ulo niya. At ganun na lang, 3 S-rank hunters agad ang nabawian ng buhay sa napakaikling sandali. Bumalik ang eksena sa mga Korea S-rank hunters. Palakas ng palakas ang mga ant guards na kanilang nakakalaban. Bawat isa sa bagong batch ng ant guards can be compared to S-rank level in terms of strength, wika ni Master Ma Dong-suk. Pero, may malaking difference compared to hunters. Kasi may diskarte ang mga hunters. Unlike na puro direct attack lang ang mga langgam. Pinakita sa mga susunod na eksena ang mga deadly, yet graceful attacks, ni Cha Hae-in. Her time to shine. Mas matitigas ang mga bagong kalaban na ants. Buti na lang daw at hindi sila masyado madami. Huwag kayong mag-worry, ako bahala sa inyo. Wika ng S-rank healer. Hiniritan naman siya ni Hunter Beck, na buti na lang, hindi ka tumakbo sa takot. Matapos humataw ng isang half-dead ant, ay nilabas ni Min Byung-go ang kanyang magic book. Binigyan niya ng matitinding buff ang bawat isa sa kanila. Tingin ko based sa mga logo, attack, defense, speed, strength, boost at power-related buffs. Mataas ang quality ng buffs, wika ni Master Choi. Kahit isang buong army, laban na, dahil sa buff na ito, sabi ni Hunter Beck. Kaya mas ginanahan pa sila makipaglaban, habang ipinakita sa panel na napakadaming pulang mata na nakatingin sa kanila.
Bumalik ang eksena sa Japan S-Rank Hunters, na kung saan mabilis na tumatakbo sina Azawa Itpei at Kei para puntahan ang group, nila Shimizu, Kenjo at Hyushima. Tumambad sa kanilang harapan ang bangkay ng kanilang fallen comrades. Naunang naramdaman ni Kei ang matinding presence ng kalaban, dahil gaya ni Hunter Cha, meron din siya napakatinding pang-amoy against strong aura. Sa isang iglap, due to fear and frustrations, ay nagpakawala ng matinding ice attack si Kei. Subalit, mabilis lang din tinapos ng unknown kalaban si Kei. Hindi rin nagtagal at pati si Azawa Itpei ay mabilisan din nabawian ng buhay. 5 na ang napuksa na S-Rank Hunters ng Japan. By an unknown, terrifying, insanely strong enemy. Bumalik ang eksena sa loob ng ant colony na kung saan naubos na nila ang malalakas na bagong batch ng ant guards. Malaking tulong talaga ang buff na binigay ni Byunggo. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ni Hunter Beck ang lakas ni Hunter Cho. Isang matinding aura ang kanilang naramdaman. Sa wakas, nakita na nila ang Ant Queen. Mabilisan nila na-assess ang dami ng tagabantay ng Queen, and automatically, nakapag-decide na agad sila ng initial attack plan. Si Master Ma ang tatapos sa Ant Queen, while Hunter Cho and the rest will clear out all the strongest royal guards ng Ant Queen. This time, no need na daw magtipid ng power, sabi ni Master Choi, he will go all out, full power. Nakasupport naman sa blind side nila si Hunter Limtego using his magic arrows. No need to save strength. This is the main target. Wika ni Hunter Beck. Nag-full magic beast transformation si Hunter Beck. At nag-all out in the front line to attack. Mas nagiging exciting na ang mga nangyayari. Kaya please like, share and follow for more.